Bren ang pipili ng blue side. Napakalaki talaga ng impact ng ating mga legends or yung mga legendary casters natin na si Coach Ducky at si Coach Tic-Tac. Games 1 and 2, pinukus yung chip. Tinanggal ni Coach Tic-Tac yung chip. 2 beses na. Nandoon yung mga tactic dito ng ating mga coaches. And isa sa mga makikita natin dito is again Fredrin being taken out here from the side of Liquid Echo. Open ng Barats, however, so nandun pa rin yung utility jungler for both sides. But this time around, Falcons AP Bren, sila din mismo nagtanggal ng Matilda. Last time, nakita natin ito, binate ng nasa red side, pero wala tayong makikita ang Fredrin and Matilda dito. And kinuha na yung Novaria dito for the side of Falcons AP Bren. Inunahan na nila dito for the vision. And also, nakita natin yung impact para kay Sanji ng isang Novaria. Pero open ang chip. Yeah. Open ang ilan sa mga heroes like yung Minotaur, mga Minotaur, yung mga Moskov. Pero ako ay doubt na papunta kagad dito yung Moskov. Pero yung Minotaur maaari eh. Edith, maybe. Yeah, okay, Minotaur talaga ang trip ni JP dito. However, may Edith sa side ng Falcons AP Bren. And ayan Ayun na, na. si Kalmut King. The Kalmut King himself. Benny Cutie again with that Roger. Ngayon, Edith ay available para sa Falcons AP Bren. Edith, Barats, Arlot, mga favorite na heroes din ng Falcons AP Bren, but also the Moskov still pwedeng makuha ito sa kamay ng gold laner nila na si Super Marco. Yeah, and I think very fitting for Liquid Echo yung nakikita natin na inuuna na nila talaga yung mga ganitong klaseng sobrang komportable silang picks. Kasi ito yung kumbaga mga naging pillars din kung paano sila nakapag-play aggressively in the Ayan na. early game. Pero may mga sorpresa kasi. May chip. May blitz drop. Ang bilis ng sagot. Okay. Okay. So, Falcons AP Bren, kinuha nila yung chip. Again, nandyan yung comfort, nandyan yung macro mastery. Even though, it is against Valentina and Minotaur. Usually, itong dalawang heroes na to, yung condition, bakit hindi mo pipiliin yung chip? And now, Liquid Echo has both of them. Oh no. Of course, nag-wonder ako kung paano ba gagamitin. Kasi ako personally, first time ko lang makikita if ever na ang Valentina ay kukuha ng chip ulti. Yung shortcut, paano niya mapapagana ito? Or pwede siyang maghanap ng iba pa kasi may Astral Echo din naman. Tsaka dito ulit welcome. Pero naalis na kagad yung threat na sinasabi mo Midnight. And yung CC din. Okay. Yeah. Tinanggal nila yung CC para at least walang counter dito sa Minotaur. And of course, medyo mahirap din labanin kapag Roger ka dahil napakabilis nga naman papapaba ng iyong HB, lalo kapag tinamaan ka nung Yo-Yo Blitz and of course yung Curtis Call. Now, Falcons AP Bren, what they can do here is remove some of the remaining utility junglers. Actually, wala na yung back no? Yung Guinevere ni Carl Easy, pwede rin na nilang tanggalin. It's very good against the chip and also the Barats kasi nandoon yung control. Kahit pa sabihin mong may CC reduction dito yung Barats, yung continuous hold ng Guinevere yung pwedeng magamit na advantage para makapagpatong ng CC chain dito sa jungler ng Falcons AP Bren, which is gonna be important during turtle takes. Yeah, yung kapag ka nagbababad kayo, hindi nyo namamalayan, nasastakan na rin pala kayo nung pang Violet Requiem lang na gagamitin dito eventually. Or possibly ng isang Guinevere jungle. Ooh. Pero Dairoth ang magiging last ban Okay. ng Wow. Falcons AP Bren. Very interesting to May plano ba silang kumuha ng mga Esmeralda or something na ganon? Maybe the Terizla, pero I think it's just Falcons AP Bren. Aral sila kasi pwede rin i-jungle yung Dairoth. Now, Lapu, pwedeng mag-esme kagad dito ang Falcons AP Bren if they want to go that route. And pwedeng maybe Claude even? No, Yeah. Baka sa Falcons AP Bren pala malabas yung sinasabi ni Burrito dito. Oo nga eh. Hindi pala basta Dairoth ban for the Esme, pero magandang pansagot agad dito sa Lapu. And even sa Roger, kasi kahit pa paano may paunti-unti yung na-generate, panggulo kung panggulo. Oo, may shield, may shield. Diyan, titingnan mo, wala talagang technical tutunaw para sa isang Esmeralda. Yeah. Pero nakita natin kanina yung win rate dito ni Benny Cutie with that Roger, 64%. Sabihin natin na nagiging effective talaga para sa kanila, lalo sa mga sunod-sunod na laban na kanilang dinaanan. Claude, Eden, Esme. Oh, Blue. It's our showtime. Okay, oh, Blue. Blue Claude, okay. Now, the Wa- Blue doesn't make sense. Okay. It's a good matchup against the Lapu. And also, pwede mong i-hold yung Roger. Hindi mo rin kailangan intindihin yung Minon's Fury dito na side ng Liquid Echo. So, essentially, meron kang XP laner na may bypass
sa lineup dito ng Liquid Echo. And also, one thing that is good with Glue Aha. is kaya niya mag-sustain ng lane mag-isa. And if you think about how the lineup of Falcons AP Bren works, is meron silang chip na pwede nilang ilagay sa side lane. Meron silang XP lane na co-control ng isang lane. And then they can play around the Claude. Pero interesting to kasi I Wow. think this is an Exburg jungle on the hands of Carl Tizzy. Yeah. Oo, May- naisip na nila agad yung pwede nating makita mula doon sa glue na literal na access to the lineup na meron dito ang Liquid Echo. So kung yung magiging kinakatakutan mo rito yung magiging pailang sa pwestuhan ni Benny QT later on, meron na agad magiging sagot sa mga paapoy-apoy ng Exborg. Exborg pick, ladies and gentlemen, para sa kupunan ng Liquid Echo. Ngayon na lang uli natin makikita to para kay Carl TZ after ng regular season. Pero curious ako paano gagana. Ano ba mga pwedeng target dito ng isang Valentina? Well, again, yung shortcut ni Chip, pwede nilang magamit dito para padalan ng Liquid Echo yung mga members nila versus Falcons AP Bren. But also, pwede mo nga rin gamitin yung Detona's Welcome para at least may -1. But again, the most important one is the shortcut. Welcome to Pero Mobile ngayon, Legends! walang shortcut. Dahil kailangan daanan ng magkabilang kupunan itong game number 3. Maaring ito ang magdikta ng momentum ng bawat isa. Falcons AP Bren versus Liquid Echo. Yeah, wala talagang pwedeng maging shortcut tungo sa magiging spot mo representing the Philippines para sa upcoming MSC. Kinakailangan nilang pagdaanan ang magiging matubong laban. And speaking of, maaga-aga pa lang, bawasan na yung dalawang nasa mid ng dalawang kupunan. Alam mo kung aggression lang ang pag-uusapan, isa rin yan sa mga parte ng keys to victory ng Ooh. Liquid Echo. Pero sila ata, Falcons AP Bren ata ang gumagawa. May hinga lang. Easy lang daw. Medyo masakit din eh. Meteor, Oh, Ayan na. oh. Kaharangan mo na ni JP. Sanji. Parang pinuforce nila si Sanji na mag-TP out kagad. Grabe, dumaan pa yung Barats. Ibang klase yung ginagawa ng Falcons AP Bren dito. Pero going back doon sa istorya natin, para sa mga legendary coaches, nagmamatter talaga yung draft sa laban na ito. Pero dito sa XP lane matchup, Sanford versus Flap, ano bang something na meron itong dalawang to? Well, medyo glue-sided kasi medyo mahihirapan yung labo-labo lumapit. Pero hindi naman na itulad ng dati. Pero bottom lane, however, Oy. Oo, nag-like and pounce papasok si Benny Cutie at mukhang masasayawan lang siya. Ay. First blood goes into the hands of Falcons AP Bren. Makakaplato pa dito si Super Marco. And again, Kyle TZ umaagaw na rin ng mga resources. 9 seconds para sa Turtle. Pwepwesto na nga ba dito ang Liquid Echo? Grabe yung pagiging aggro dito ng Falcons AP Bren. Sa kahapon pa natin napapansin na yung damage ng chip, even during the early, yung mga clutch stun na napoprovide doon sa Crash Course or even Overdrive ay minsan nakakatulong ng maganda para talaga sa gustong i-establish na early game. Pero grabe, Bravest Fighter papasok from Sanford sabay stun, pero masasagot agad na dito unas welcome. Sinalo rin yung Star Shatter, pero merong minuan Fury mula dito kay JP and si Carl TZ ang makakakuha ng ating Turtle. Carl TZ will fall. May nasabunutan naman din dito kahit papaano yung glue, pero mag-isa na lang siya sa gitna ng 4 na miyembro ng kabila at mukhang maging si Flap TZ di nakakayanin pa. Ang aga ng Express! nakita natin dito, tinanong ni Burrito ano bang magandang kopya yung Ultimate Well. Sabi ni Sanji, ba't di ko kopyahin yung Astral Echo? Dahil Echo naman kami. Pero most importantly, yung vision and yung additional na yung hitbox mula doon sa skill and yung effect ng kanyang ultimate, but also yung slow din laban sa Falcons AP Bren. Kapag pumasok na dito si Sanford, nandun na yung atensyon ng Falcons AP Bren and nawawala yung atensyon nila laban dito sa Exborg. And again, kapag meron kang Exborg, ang sarap sa feeling na sinusunod mo kasi yung dinosaur. Oo nga, no? Parang nararamdaman mo, parang pumuputok-putok yung balat nung dinosaur habang sinusunog-sunog mo. Fried dinosaur eh. Fried dino indeed. Pero again, kung babalikan natin, total na pag-uusapan si Sanford, kanina, nung dun sa Turtle, parang ginawa niyang Yuuzhong eh, di ba? Nung nagsisimula, tsaka siya, nag-ano kagad siya, Bravest Fighter papasok. kagad. I mean, maganda rin naman yung sagot ni Kyle TZ na kinakain niya kagad. Di niya hinahaya ang mga combo. Di lapo-lapo. But then again, it's just the nature of the matchup na lamang din
din talaga yung lapu-lapu in terms of macro objective versus the Barats. Kasi what you can essentially do is talo na mo lagi si Kyle TZ and Falcons AP Bren is forced to react. Kaya nakukuha talaga ni Sanford dito yung atensyon ng buong squad nila. And naiiwan sa kusina dito si Kyle TZ and also yung ibang heroes ng Liquid Echo. Oh, nga, no? ang daming harang. Yeah, oo nga eh. Kasi pag ginawa ni Kyle TZ, kinain niya kagad itong si Sanford. Wala nang ko-contest or wala nang way para makontest yung turtle na yon. Yep. By the way, ito na yung ever so popular na first item emo kay Export. Ay, medyo ligtas ang kinakailangan for the jungler ngayon ng Liquid Echo. Hindi siya yung basta-basta kinakailangan maging source of damage dito. Yung mga objectives ay kinakailangang matagalan niya at ginagawa na rin ngayon ng Liquid Echo yung pagpepwesto na kinakailangan para magawa niya yung trabaho niyang yan. And meron din siyang naibibigay para sa sarili niya. Pero Sanford doon sa likod, pumasok na nga Flap TZ dito. Nag-teleport dahil may shortcut nga. Pero silang dalawa ni Sanji ang nagkakitaan. And Team Liquid Echo ang nakakuha muli ng ating turtle. Grabe, ini-express na. Ito na yung sabi kasi doon sa video nila, the last hunt nagbukas ng lighter Oo nga Si eh. Exborg pala yun Oo nga. No, yung mga light na yun. Grabe. Pero again, nakikita na kagad natin isa to sa mga keys to victory na kailangan natin tutukan yung express, yung aggression para sa kanilang kupunan. 1K gold lead in Falcons AP Bren. Kumakapit lamang. Kumbaga parang iniisip nila dito, okay, sige, makuha nyo yung first 5 minutes. Ayos silang naman. Tandaan nyo, meron tayong Claude. Yung late game insurance ng isang Claude ay mataas. Yeah, meron din naman itong si Benny with the Roger. Pero kasi iba yung Claude na naka-purify. In fairness naman sa lineup nilang dalawa, parehas silang scaling sa late game. Mas nakakatakot lang din talaga yung macro presence ng Chip and of course yung damage scaling ni Super Marco. But in terms of teamfight capability, nandyan din yung sustain and yung drawn-out fights for Liquid Echo with the Exborg and the Roger. Speaking of drawn-out fights, mukhang si Ogo agad dito ang na-target. Shortcut, dinala na yung pong baayan dito sa baba. Pero Minoan Fury, ginamit na ni JP para masagip ang kanyang mga kasamahan. Sanford nandito na rin sa likod. Sabi niya dito tayo, ilaban na natin to. Flap TZ mapo-force mag-flicker out. Nasa ilalim na siya ng torre. Pero may pahabol na last insanity mula kay Carl TZ. Sabay out mula sa Liquid Echo. From north to south, ladies and gentlemen. Mula dito kay Ogen, kaya lang ang problema na ubo sila. Tatlo ang bumagsak. Parang yung torre din ata ibabagsak doon sa may bandang ibaba. Swing na kaagad ang Liquid Echo patungo doon sa magre-respawn or mag-i-spawn ng Turtle. Yeah, pinakikita mo sa ating mga camera si Carl TZ napapasigaw-sigaw na nararamdaman niya na sabi kasi nila teritoryo nila to sa South naka-bootcamp. South to eh. Sa South naka-bootcamp yung Liquid Echo Yeah. Ang mabilisan. And ito yung maganda talaga para sa isang chip. But then again, Liquid Echo. Ang ganda ng mga counter engagements nila ginagawa ni JP dito. And tingnan mo naman si Carlito. Tatlo yung binubugaw niya, tatlo yung sinushove niya. Oo, grabe dito yung naipapakita nila na pagtutulungan, especially in terms of yung mga objectives, yung kanilang mga step-by-step na ginagawa, mga hinahanap ni Sanford, mga zinozone dito ni JP as well as ni Carl TZ. Kaya nakikita na natin ngayon yung ilang ng Falcons AP Bren, pero mukhang ang plano na lang nila ay sumagot doon sa bottom lane, kaso natakbuhan. Ay, naku. Natakbuhan lang ni Benny Cutie. Napunta doon, tumipi doon sa may, sa may bandang ibaba, pero balik muna sila. Kaya lang wala na silang aabutan ng Turtle. Yeah. Hindi nila magamit dito yung advantage ng Chip. Kahit masabihin natin may macro advantage when it comes to map movements. The problem is, hindi naman kailangan mag-split ng Liquid Echo dito. Pwede nilang gamitin yung kanilang mga heroes, mag-group up sa objectives. Basically, dikitan nila yung Exborg para essentially ma-eliminate yung advantage na meron ng Chip. Nako, hindi na rin sumasakit si Sanji dito. Isa sa mga magiging sakit ng ulo ng Falcons AP Bren. Yeah, medyo maikli lang yung range ng damage niya. Pero kasi ang goal lang naman talaga ng isang Valentina, makalapit dun sa hero. And remember, kapag tumatama yung skill niya, may experience siyang nakukuha. So, given na yun, nalamang talaga siya sa experience if ever. Tignan mo, level 9 si Pew, level 10 dito si Sanji. Pero mahaba pa ang tatakbuhin ng Falcons at ng Liquid Echo. Oo, napakaganda rin sagot nung clutch ng mga Terrify kapag may mga nakikita na tayong latag ng shortcut. And looking at yung heroes naman ng Liquid Echo, parang may kanya-kanya silang mga escape mechanisms talaga na pwedeng makasagip sa nila in case na merong mga maghahanap. Pero kaya lang medyo mag-isa rito ginamitan na ng retry. Gumamit na naman para mabilis ang lakad at hindi naman mabibigyan. Hindi makapag-form yung Falcons sa Bren, hindi rin makalabas si Super Marco.
Sine-check yung kanyang sine-check yung mga lanes sa pinupuntahan niya. Oo nga eh. Ayun, tinan mo, nasa pagitan ng first and second. Ang mahirap dito, may hawak pang shortcut yung chip. Kahit saan siya magpunta, hindi pwede. Aray, ang sakit na ni nak- Sanji. Nako, sumasakit na rin. Pero dito sa may bandang itaas, Flap TZ, almost 40% yung health. Kailangan niya mag-TP out. Sabi niya naman, meron naman, andyan naman si Ogen. Para if ever man na may contest na gagawin, madali lang para doon sa shortcut. Ito yung mga moments na hinihiling mo sana meron kang Benedetta, Oo. meron kang Pakito, para at least may babasag doon Firaga Armor, or at least may kayang mag-match doon sa XP ng Falcons AB. Pero parang hindi rin nila kailangan protektahan yung glue, hindi nila kailangan protektahan yung Barats. Pwede sila sana makipaglaro dito kay Super Marco. But unfortunately, in the current situation, walang mapuntahang lane yung Falcons AB brand na advantageous para sa kanila. Lord na to Lord level 1. Mabilis na kukunin dito ng Falcons AB. Walang inabutan si Owen. Nagamit niya rin yung conceal. And ang Liquid Echo ngayon, obviously sila ang may kalamangan. Pasok si Benny. Naku, nababanatan dito si Benny. Sinalo rin yung Star Grabe. Shatter, pero parang hindi pa siya masyadong nasasaktan doon sa mga between na binabato. Masyado na magiging makulit si Calmot King. Meron man siyang death ngayon. Pero kasi nararamdaman na rin yung damage niya. Lord ay nasa may bandang ibaba. Look at that. Sanji and Benny Cutie ang nangunguna sa damage department. Ang goal lang muna nila ngayon ay pabagsakin lahat ng katorehan nakikita nila. Oo, parang hindi rin naman natin nakikita yung sobrang bumaba na dito si Super Marco, tas napapaganda kasi naiiwasan lang agad. Pero speaking of ito, maganda-gandang huli yata. Star Shatter very low na si Carl TZ, pero may Sanji. immortality pa naman. Ngayon si Sanford, dala-dalawa yung masastan. Sanji din, kung create, medyo may damage talaga siyang napaparamdam. Sinalupa or sinalubong ni Benny Cutie si Owen sa likuran. Kaya naman, killing spree na ngayon si Carl TZ on this export. Oh, no. Pumapasok na naman sa base si Sanji. Habang ang goal lang talaga nila ay kuhain yung Torre sa baba. JP ng Minoan Fury na rin. Napakarami na nakakap. Si Carl TZ pa ang naisunod nila. May Star Shatter at medyo nakakabawi yata ang Falcons AP Bren. Pero hindi talaga tatantanan ng Liquid Echo hanggat hindi mapapatumba yung Torre. Uno nakasanib pa dito and Benny Cutie ay mamamatay sa kamay ni Flap. Nakabawi sila ng bahagya. 3 ang namatay. Laban naman sa 2 para sa Falcons AP Bren. Pero basag yung Torre sa baba. Shortcut din nag-matter doon mula kay Sanji. Nakapasok yung Liquid Echo sa base ng Falcons AP Brand. Unfortunately, na-shampoo yung buhok ng Roger, kaya palang kinis ng buhok nun. Pero ito na yung nakikita natin yung sistema ng Liquid Echo. Meron silang express. We've seen that from the first few minutes of the game. Pero dito na papasok yung macro understanding, yung ecosystem. Dahan-dahan nilang inuubos yung farming space ng Falcons AP Brand. Konti na lang yung naiiwang real estate nung Claude. Essentially, nasa mercy na sila ng Liquid Echo. So, kung saan naaapak dito yung Liquid Echo, kung saan wala sila doon, yun lang yung pwedeng pag-farman ng Claude. Yeah, and nakikita ko dito na malaking impact talaga yung ultimate na inaagaw ni Sanji Oo. dito, yung shortcut. Kasi nahahayaan itong si Benny Cutie na gawin yung mga bagyo moves niya. Nakita natin ilang beses, nasa bottom sila, kumukuha ng Lord, kumukuha ng objective ang Liquid Echo. And ano yung one call away lang dito si Benny? Oh, this time though, yung nakuha is Astral Echo. Pero gaya ng nasabi mo, kung ganun man, kahit yung mga gusto mong puntahan na hindi mo makita ang Liquid Echo, mag-aalangan ka. Dahil sa pwedeng gulat din na sama-sama na lang silang bubulaga sa inyo kapag ka masyado kayong naglalim. Pero this time, napanghahawakan naman ng Falcons AP Bren yung kanilang mga tore at natitirang base. Yung gold lead din ay, although malaki-laki, hindi naman natin nakikita na sobrang nahahanap or nahuhuli din. Ito si Super Marco pa. Yeah. I mean, nahuli naman siya ni Sanford kanina, although may purify nga lang. Pero that's also one thing na kailangan natin i-note, no? Yung ginagawang commitment ni Sanford, ito yung qualities ng mga malulupit talaga mag-perform sa kanilang mga role. Kahit may purify, tatalo na kanyan, mag-exhaust ng flicker yan. Kasi sa perspective nila, mababurn din yung purify na yan, nagko-cooldown yan, and hindi sila nag-hesitate. Nandoon yung willingness, nandoon yung commitment mula sa side ng Liquid Echo. Tsaka alam niya rin na lamang siya sa level 14 against level 12 dito kay Flap. Diba? Alam niya na medyo lugi pero si Carl TZ dito maipit ata Binabasag yung Firaga Armor pero may matitira pang kaunti. Hamantalang si Benny Cutie sa baba. Binabursa si Kyle TZ. Nabuti
Pinaikutan pa ng Lycan Pounce doon. Medyo mabilis ang takbo dahil siya nga ay nag-retry. Kaya naman makakatakas na Super Marco, nag-blazing duet na rin. Pero may iwasan lang ng Liquid Echo habang kinuha lang pala ni KarTZ yung natitira nilang Lord. Si Ogwen naman na may ipit at hindi na yata makakatakas pa. Benny Cutie takes down Ogwen na -1 pa ang Falcons AP Bren. May kasama pa silang Lord dito at may pag-recall pang ginagawa. Marco trying his best. Kaya niyang tanggalin yung Firaga armor, but as an export, hindi pa nga niya nagawa. And Liquid Echo, again, the macro understanding. Nakita mo yung team fight na yun. Hinabol ng Liquid Echo yung Falcons AP Bren. Pero hindi nagko-commit si Sanford kasi hinahanap niya yung Claude. Yung Claude lang yung nasa mata ni Sanford. Siya naman ngayon yung GSSM. Galit sa Super Marco. Galit sa Super Marco. Again, yan ang goal ngayon ng Liquid Echo. Actually, hindi lang naman siya. Lahat ata halos dito mula sa Liquid Echo ay galit na talaga. And JP, i-comment ko lang siya doon. Hinawakan lang niya talaga yung Minoan Spear niya. Inantay niya yung rightest moment. At ngayon ay Lord na nasa ibaba. Mabilis na tutunawin ito ni Super Marco. Maganda ang naging depensa mula sa kanilang kupunan. Yeah. Pero hindi pwede makampante dito ang Liquid Echo. Yeah. They are still playing against the Claude. However, lasting sanity. Sanford! Nagamit na siya doon. Tapos nandoon na rin yung pagpasok mula kay Sanford sa may flicker para makaalis lang. Nadepensahan ng Falcons AP Bren dito yung kanilang mid lane inhibitor turret. And meron na rin naman palang Winter Truncheon Wind of Nature si Super Marco. So kahit papaano baka binebeluhan na nila. Yeah, ang ganda sana ng attempt eh. Yung ideology ng talon ng Liquid Echo doon, alam nila walang Purify si Super Marco. Unfortunately, hindi ganun kaganda yung pasok ni Sanford with the bravest fighter, so they need to reset. And again, dito natin makikita kung gaano ka-importante yung Claude dito sa laban na to. Falcons AP Bren, they are still scaling towards the late game. Although medyo mahirap lang yung laro nila kasi ang daming brusco sa may unahan ng Liquid Echo. Okay, yung mga brusco na yan, sabi ni KarTZ, sunugin ko kaya isa-isa yan. Kasi si Flap din masaya din sunugin. Kung nag-i-enjoy ka sunugin yung dinosaur, maganda rin sunugin yung mga glulets Di ba yung mga malilip puputok-putok isa-isa yun Grabe yung mga pagbe-visualize nung split-split. Para lang, kanina may mga nahuhuli nga naman dito si Flap TZ, pero ang nakikita nga natin kadalasang nangyayari ay eventually napapag-iwanan at nakukuha lang din siya ng Liquid Echo na right now ay napakataas na nung nababatong damage output. And even yung gaya nung sinabi mo na mga timings ng mga Minoan Furies na ginagamit dito ni JP on the Minotaur, laging nasasagip yung mga clutch moments for Liquid Echo. Malaking factor dito yung next na Lord Spawn. No? It's gonna spawn in 20 seconds. Magkaka-flicker si Sanford dito. This might break the game here for Falcons AP Bren. Nandoon yung utility for Sanford to be able to jump on the Claude unless ibigay ng Falcons AP Bren yung Lord sa Liquid Echo. Oo nga, medyo mahirap ito Grabe yung... Pero, May guardian. May sumisilip ng bootcamp ng ayun, May sumisilip ng bootcamp nila. sinisilip lang Again, KarTZ, andito lamang pero makukuha naman ni Fuyon. Lord ay sinisimulan na rin ng Liquid Echo. Yeah, look at Sanford. Look at Sanford and JP. Nasa likod lang sila. Okay, Flap and Kyle, humaharap din lang. At magkakasama yung mga thesis dito May reunion. May reunion yung mga thesis. Pasok si Kyle. Pinupoke, tinatanggal. Wala ng Firaga armor. Pero meron pa namang immortality dito at mukhang iririgay niya lang ito or itatry paunti-unti. Pero napakababa na nung HP nung ating nakikitang Lord. Umaabante na ang Falcons AP Bren pero si Ogwen nandun pa rin sa baba. Literal na sayawan lang muna at pakiramdaman ang ginagawa ng magkabilang kupunan. Hindi makalipat si Ogwen. Binabantayan ni Benny yung portal na yan. Tsaka chinecheck din niya baka may bagyo game Kasi hindi pa rin nila nakikita hanggang ngayon kung nasan si Benny. Yung bottom lane, yung flow ng minions, kailangan may mag-react dito sa Falcons AP Bren. Kaya lang 13 na lang yung buhay nito. Marco? Ano pipiliin nila? Medyo low na talaga ang Lord dito at mukhang isa-secure na nga ng Liquid Echo. Hindi na inilaban ng Falcons AP Bren. Depensa na lang. Balik sa base nila. Sabi ng Liquid Echo, kahit express man tayo, kalma lang, sistemahin natin. Patience is a virtue. Silip lang doon sa chip kasi alam nila na kanina pa nawawala si Ogwen. And by the way, pwede mong tignan yung nililipatan niya. Kapag nagbubukas na, ibig sabihin, sumisilip yung chip. So Liquid Echo dito, nakakontrol lang sila dun sa pwedeng lipatan ni Ogwen. Hinahayaan lang nila si KarTZ na mag-frontline kasi wala namang papatay talaga sa kanya. Dahil kapag nag-front si Super Marco, pwede siyang talunan ni JP pa din na rin ni Sanford. Kita natin kanina yung damage din actually mula sa Valentina, enough para takutin yung Claude. Ito na, lumulobo na ang win rate percentage real time para sa Liquid Echo. Lord ay
na sa may bandang ibaba. Pero may nangyayaring pagsalubong dito kay Owen. Available pa yung kanyang immortality. Andito na yung Lord sa baba. And ang Liquid Echo, sisilip lamang. Respeto pa rin talaga. Pinapakita nila, wait lang! Pero hindi na yata kinakaya ni Kyle TZ ngayon yung damage. Mukhang tutumba na nga yung Barats at Oh wala my nang goodness! papansinin ng Liquid Echo. Base lang tungo sa match point. Isa na lang. One game away. Naririnig natin ang sigawan sa Champions Arena. Ladies and gentlemen, Liquid Echo nakabawi dito sa laban na to. Ito na yung ito na yung hinahanap natin. Again, naging Liquid Echo man sila pero hindi nila kinalimutan yung kanilang identity. The Echo Express, first 8 minutes. After nun, the ecosystem, sistemahin natin, laruin natin ng dahan-dahan, huwag tayong ma-excite. Kasi kailangan lang natin laruin yung patience game na unti-unti natin. Basically, yung ginagawa din ng Falcons AP brand sa ibang team na dinadahan-dahan, surgical and methodical, kinukuha yung kanilang mga maliliit na mini goals. And at the end of the day, nung nabasag na yung inhibitor sa may baba, base na lang yung kalaban ng Liquid Echo. Sabi nga nila, celebrate small wins. May mga maliliit silang nakukuha doon. And nagiging masaya na sila sa mga, for example, yung mga Torre doon sa taas, Torre sa baba. And yung continuous aggression na pinapakita dito ng Liquid Echo ang nagpagulo sa sistema na binuo dito ng Falcons AP brand. Pero ano nga ba ang mga sistema na nangyari sa laban na yun? I-breakdown lahat yan ng ating analyst na si Antianara. Parang along paulit-ulit sumasagupa ang Liquid Echo against their opponent, AP Bren. And they turned the tides 2-1 into their favor. What a very wonderful performance coming from the side of Liquid Echo as they ensure that they will take game number 3. But of course, ang ating MVP of the match is none other than Carl TZ with his surprise pick, X-Warge in the jungle, na no one expected it coming. Kumbaga, hindi nakita ng mga tao na X-Warge nga palang pipiliin. Why? Kasi ang ganda ng concept na pagkakapili ng hero na ito, mostly because of the fact na yung mga utility junglers ng yung kalaban, which is the Barats, as well as yung Glue and even the chip coming from Ogwen, ay easily, kumbaga kayang tunawin agad ng flamethrower coming from Carl TZ. On top of that, ang ganda ng pagkakapick nito ng side ng Liquid Echo because hindi nga ito, kumbaga this was an unexpected pick. And again, similar to what happened in game number 2, Echo ang nakasecure ng lahat ng turtle objectives all throughout the match. Nakikita natin how 4-5-man even ang nagiging standing for the side of Liquid Echo every single time na magkakaroon ng turtle fight, which ensured na sila yung may upper hand in terms of positioning but also in terms of damage output. Ang ganda ng pinakita nila kasi grabe lang din naman yung synergy ng skills coming from them. And again, what paved the way for this to happen aside from Carl TZ's X-Board is because meron ding setup coming from JP. Kung nung game number 2, hindi naaabot si Sanji using his Noveria, ang nangyari naman here in game number 3 ay easily naaabot yung Noveria ni Few because may threat ng bravest fighter coming from Sanford's Lapu-Lapu. Nakikita natin kung papaano yon nagiging threat for the side of Falcons AP Bren as to why medyo na-awkward sila in terms of positioning and yung endless aggression coming from the side of Liquid Echo was more than enough to tear their opponents down. Nakikita naman natin na although nagkakaroon ng moments sa kung saan nagpa-fight back ang side ng Falcons AP Bren, hindi yun enough towards the latter parts of the game kasi Echo na ang may hawak ng lead and Echo na yung may hawak ng aggression. And we all know just how aggressive Echo could be as long as lahat ng mga check marks ay napupunan nila. Kung babalikan natin yung ating naging keys to victory, aside doon sa kailangang maging fluid ng Echo in expressing their aggression, kailangan din na magpakita ng parehas nating coaches ng legendary draft. And that is what Liquid Echo did in game number 3. Ang ganda ng naging performance for both of our teams. And this time, naputol na ang win streak coming from a Noveria.
In terms of items, makikita natin na ito lang naman yung mga standard builds aside doon sa Ice Queen 1 from an X-Borge para lang every time na ikakas yung kanyang flame thrower ay nasoslow niya agad yung kanilang mga kalaban. But aside from that, the aggression as well as the dominance displayed here by Liquid Echo was more than enough to overwhelm the Beast AP Bren. Kaya kung titignan natin, in terms of turrets, in terms of neutral objectives, lahat ay Echo ang may hawak. Liquid Echo, kumbaga para talaga silang alon na paulit-ulit yung ginagawa, paulit-ulit yung paggagasa at pagka-aggressive against their opponents. Kaya naman, ang ating naging sandbag ay ang ating MVP of the match, the young GOAT, Carl Altizi with a 136.7k damage taken kasi every single time na magse-set up si JP doon sa backlines ng side ng Falcons AP Bren ay lagi lang ding sinusustain nitong si Carl Altizi yung damage output coming from the Noveria and even the Claude ni Super Marco, which is why in the end ang ganda ng pagkakasustain niya ng damage output because meron siyang Firaga armor and on top of that kapag nag-proc yung kanyang immortality, I think hindi natin nakita as much, nagkakaroon ulit siya ng Firaga armor na talaga na nga namang nakakasustain at the very least ng damage output. Again, the endless aggression coming from the side of Liquid Echo overwhelmed their opponents at mukhang nakikita natin kung gaano kagutom ang Echo na i-secure ang kanilang spot towards the Roteria, the MSC. And mapapansin natin just how wonderful not just the draft but even the rotation coming from the side of Liquid Echo is. In this game, talaga nga namang naging dominating ang performance ng Echo towards their opponents which is Falcon AP Bren. And while this is just game number 3, maaari pa nang magpakitang gilas ang Falcon AP Bren in both games number 4 and number 5 possibly should they be able to extend this series. In terms of draft, I think wala namang major adjustment na pwedeng gawin for both of our teams. And in terms of rotation naman, yun na lang nagkakatalo for game number 4. In the end, gold per minute ay pumapabor pa din sa side ng Liquid Echo. Both Carl TZ and Benny Cutie were at the helm of it, which means na meron silang enough damage output and meron silang enough capability to get ahead of their opponents, which means na every single time na magkakaroon ng team fight and even skirmishes all around the map, sila talaga yung makakalamang. Kaya naman yung performance na yon coming from Liquid Echo is really a very wonderful performance coming from them as they lost game number 1, yes. But as we head on to game number 4, makikita ba natin kung paano i-employ ng Liquid Echo right now yung kanilang mga identity. But kung titignan natin ang ating hit map from Sanji, which is our mid laner, mapapansin natin na talaga nga namang nakasentro lang talaga siya towards the mid lane. And kung titignan natin, yung ganoong capability ng isang mid lane and even the jungler, which is Carl TZ kanina, na not just rotate fast towards your objectives, but also head towards the side lanes and even the mid lane, yun yung security na kailangan mong gawin. Kaya naman kung ikaw ay bagong MPL Philippine fan and nanonood ka ngayon here in the battle between Falcon, AP Bren, and Liquid Echo, ito yung mga teams na kailangan mong panoorin to ensure na you will be able to maximize your impact whenever you're playing ranked games. This performance coming from Liquid Echo was very wonderful. But of course, hindi pa huli ang lahat. Kaya naman, bring us to game number 4, casters.